King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1240, Pagtitipon ng impormasyon. Napakahirap kilalanin ang isa sa 8 Great God Eyes o ang kanilang mga inapo maliban kung ang kanilang mga kakayahan ay sadyang ipinakita. Ito ang dahilan kung bakit walang nakakilala kay Hanninger bilang isang inapo ng Eye of Life hanggang sa sandaling ito. Matapos ay activate ang Eye of Life, nagpakita si Hanninger na parang isang goddess of life na naghari sa lupaing ito. Ang maligo sa lumalagong sigla ng kanyang berdeng mga mata ay upang maranasan ang banal na pagiging perpekto. Si Big Sister Han ay talagang inapo ng Eye of Life. Nakabuka ang bibig ni Hishi habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may paggalang. Sa kanyang mga mata, ang mga inapo ng mga God Eye ay nagtataglay ng pinakamarangal na bloodline sa lahat, na maihahambing sa mga linyang iyon ng nangungunang 50 lahi ng 10,000 ancient races. Sa sandaling ito, hindi na siya nang ahas na ikumpara ang sarili kay Hanninger. Ito. Paano? Sa sobrang pagkabigla, nakalabas lang ng ilang salita ang doktor na nakasuot ng puting damit. Ang mga may Eye of Life ay hindi na kailangan pang pag-aralan ang medicine daw. Maaari silang umasa sa kanilang mata lamang upang madaling gamutin ang iba't ibang mga pinsala at karamdaman. Sa sandaling nagsimula silang magsaliksik sa medicine daw, ang mga kakayahan ng kanilang Eye of Life ay maaabot ang kanilang pinakamataas na potensyal. Ang isang doktor na may Eye of Life ay walang alinlangan na magiging pinakamataas na pag-iral ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang Universal Salvation Hall ay maaaring ituring na 4.5 bituin na paksayon na may pinakamaraming katayuan sa lugar na ito, ngunit hindi ito tunay na maaaring humawak ng isang inapo ng Eye of Life. Kapag nalaman ng mga pangunahing paksayon na ang Universal Salvation Hall ay may inapo ng Eye of Life, isasantabi nila ang lahat at aatakehin ang Universal Salvation Hall upang kunin ang inapo para sa kanilang sarili. Elder Shu. Malakas na tumahol ang Rank 6 True God of Universal Salvation Hall. Kinilig ang doktor na nakasuot ng puting damit. Good miss, itong Shu ay bulag. Mangyaring ituring ang lahat ng aking mga salita bilang isang biro at huwag isa puso ang mga ito. Ngumiti at yumoko ang doktor na nakasuot ng puti. Ang sinumang may Eye of Life na pumasok sa isang malakas na paksayon ay tiyak na tatanggap ng buong suporta ng paksayon. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hihigit pa sa sinumang doktor ng Universal Salvation Hall. Natigilan ang mga miyembro ng pangkat ng Scarlet Stripe Race habang nakatitig sa kawalan ng puting damit na ito. Ang doktor na ito ng panloob na sekta na tumatrato sa kanila ng ganoong paghamak at pagmamataas ay ngayon ay yumuyuko at humihingi ng tawad kay Hanninger. Ang pagkakaibang ito sa pag-uugali ay napakalaki. Isang biro. Halos atakihin ni Elder Shu ang isang junior ngayon lang. Malamig na sabi ni Zhao Fang. Kung hindi niya sinabi kay Hanninger na ipakita ang mga kakayahan ng Eye of Life, maaaring inatake na sila ng Elder Shu na ito. Isang hindi pagkakaunawaan, lahat ng hindi pagkakaunawaan. Ang doktor ay nagbigay ng awkward na ngiti habang tahimik niyang minumura si Zhao Fang. Anong negosyo ang nagdala sa inyong dalawa dito? Nagsalita muli ang Rank 6 True God of Universal Salvation Hall. Malinaw na sinaktan ni Elder Shu ng Universal Salvation Hall ang dalawang kabataang ito. Kaya naman, itong Rank 6 True God ay umaasa na, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang dalawa, maaari niyang makuha muli ang kanilang pabor. Narinig na ba ni Senior ang isang taong tinatawag na Yu Bingcheng? Na-deactivate ni Hanninger ang kanyang Eye of Life at nagtanong. Yu Bingcheng. Ang tinutukoy mo ba ay ang Elder Yu ng Life Origin Sect? Ang Rank 6 True God ay nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata, at ang kanyang saloobin kay Hanninger ay naging mas mainit. Ang Life Origin Sect ay isa ring paksiyon kung saan namumuno ang mga doktor, ngunit ito ay isang pinakamataas na pangkat na may 4 na bituin na may malawak na reputasyon. Hindi ako sigurado. Pangalan lang ang alam ko. Umiling si Hanninger. Batay sa ugali ng Rank 6 True God na ito, si Yu Bingcheng ay isang napakakilalang tao. Walang emosyon ang mukha ni Zhao Fang. Ang isang pangalan ay isang bagay, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang taong ito ay ang hinahanap ni Hanninger. Pagkatapos, ayon sa kahilingan ni Zhao Fang at Hanninger,
Ang Rank 6 True God of Universal Salvation Hall ay nagpadala ng liham sa Elder Yu na ito ng Life Origin Sect. Ipinaliwanag ng sulat ang sitwasyon ni Han Ninger. Kung itong Elder Yu ay talagang nakatatanda ni Han Ninger, natural na gagawa siya ng naaangkop na pagsasaayos. Hanggang sa makatanggap sila ng tugon, pinili ni na Zhao Feng at Han Ninger na manatili sa bulwagan. Sa isang tiyak na araw, naghanda ang 6 na miyembro ng Scarlet Stripe Race na umuwi. Talagang pinuproblema namin si Brother Zhao sa pagkakataong ito. Hindi man lang maipahayag ng Scarlet Stripe Race ang limitasyon ng pasasalamat nito. Ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay may pasasalamat sa kanilang mga mukha habang sila ay nagpaalam kina Zhao Feng at Han Ninger. Kasama nilang naglalakbay ang doktor na iyon ng Universal Salvation Hall na may puting damit. Sa ilalim ng kahilingan ng Universal Salvation Hall, naglalakbay siya sa Scarlet Stripe Race upang gamutin ang lason ng patriarch nito ng walang bayad. Palm Big Brother Zhao, Big Sister Han. Ikinaway ni Hishi ang kanyang mga kamay sa pares bilang palm. Umalis ang doktor na nakasuot ng puting damit kasama ang pangkat ng Scarlet Stripe Race, may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Maghintay tayo. Makakakuha tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito kay Han Ninger, bumalik si Zhao Feng sa sarili niyang silid. Swish! Kinuha ni Zhao Feng ang spacetime robe at pumasok sa dimensyon nito. Sa loob, hindi pa rin nagagambala at hindi gumagalaw ang itlog ng maliit na magnanakaw na pusa. Master! Magalang na tumawag ang Black Destruction Serpent Dragon. Ginugol ni Zhao Feng ang karamihan sa nakalipas na 25 taon sa kalsada habang ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumugol ng 250 taon sa paglilinang sa spacetime robe. Ang cultivation nito ay nakabawi sa isang Rank 5 True God, isang ranggo lang ang layo mula sa prime nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumamit ng maraming intent crystals sa paglalakbay na ito, at ang fire intent nito ay mas malakas pa ng kaunti kaysa sa pinakamataas nito. Sa ibang lugar, naglilinang pa rin si Zhao Wang. Malamig ang kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay makasalanan at nakakatakot. Si Zhao Wei ay nagbabasa ng mga libro, nagpakilala ng mga gamot, at nag-aaral ng pharmacology. Responsable si Zhao Wan sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo sa Ancient Dream Realm at pagbibigay ng cultivation resources para sa lahat. Pumunta si Zhao Feng sa lugar na karaniwan niyang nililinang at pinaupo ang sarili na naka-cross-legged sa lupa. Swish! 2 transparent na kristal ang lumutang sa harap ni Zhao Feng, pareho silang kumakaluskos sa kidlat. Ito ang Lightning God Crystals na ibinigay sa kanya ni Xin Wuang. Ang kanilang pangangailangan sa paglilinang ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay nagtapos sa pagdoble ng marami sa kanila. Ang 12 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lighting power na naglalaman ng Tribulation Lightning Intent sa 5 Elements Divine Power, mapapalaki ng isa ang mapanirang lakas nito. Inilibot ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at sinimulang i-absorb ang Tribulation Lightning Energy ng Lightning God Crystals sa kanyang Divine Power Vortex. Ang 12 antas din ang huling level. Kapag natapos na niya itong linangin, matatapos na sana niya ang pamamaraang ito. Ang sandaling iyon ay ang sandali kung saan nagtagumpay si Zhao Feng at naging isang True God. Swish! Habang nililinang ni Zhao Feng ang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power, ginamit niya ang kanyang Divine Power at ang Tribulation Lightning Energy para pasiglahin ang kanyang Sacred Lightning Body. Ang Sacred Lightning Body ay may mas kaunting antas. Si Zhao Feng ay nasa tuktok ng 7 antas at isang hakbang na lang mula sa ganap na pagkumpleto. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay napakahirap. Mahihirapang initin ang kanyang katawan ng normal na enerhiya ng Tribulation Lightning. Pagkalipas ng 5 araw, isang mensahe ang ipinadala sa Universal Salvation Hall. Si Elder Yu ng Life Origin Sect ay tunay na nakatatanda ni Han Ninger. Hindi ko akalain na talagang kilala niyong dalawa si Elder Yu ng Life Origin Sect. Kung ganito, tiyak na makakatanggap si Miss Han ng malaking suporta mula sa Life Origin Sect at makakaasa ng magandang kinabukasan. Nakangiting sabi ng Rank 6 True God of Universal Salvation Hall.
Kahit na ang Ancient God expert ng Universal Salvation Hall ay umalis sa kanyang pag-iisa para makipagkita sa dalawa. Kalaunan ng gabing iyon, nagdaos ng piging ang Universal Salvation Hall para kina Zhao Feng at Han Ninger. Marami sa mga doktor ng Universal Salvation Hall at mga mahuhusay na kabataan mula sa mga kalapit na paksayon ang nakibahagi sa kapistahan na ito. Kinaumagahan ng susunod na araw, ang Universal Salvation Hall ay inutusan ang mga tao nito na personal na ihatid ang mag-asawa sa pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin na ang Life Origin Sect. Kapag nakarating na tayo sa Life Origin Sect, huwag masyadong umasa sa senior na ito. Kailangan mo pang umasa sa sarili mo. Pinaalalahanan ni Zhao Feng si Han Ninger habang sila ay naglalakbay. Ang liham na ipinadala ng Universal Salvation Hall ay walang sinabi tungkol sa pagiging inapo ni Han Ninger ng Eye of Life. Kung sinabi nito, malamang na personal na dumating si Yu Bingcheng ng Life Origin Sect. Mula sa kanilang kasalukuyang paggamot, makikita nila na ang Yu Bingcheng na ito ay may napakagandang ugali kay Han Ninger. Manam, kailan mo hahanapin ang taong hinahanap mo? Ibinaba ni Han Ninger ang kanyang ulo at mahinang nagtanong. Pagdating nila sa Ziling Zone, alam ni Han Ninger na hindi magtatagal bago umalis si Zhao Feng. Malapit na, simpleng sagot ni Zhao Feng. Sa reputasyon ng Universal Salvation Hall, ang grupo ni Zhao Feng ay nakapaglakbay kasama ang mga teleportation array. Pagkalipas ng 2 buwan, maayos na nakarating ang grupo sa Life Origin Sect. Sa referral mula sa mga tao ng Universal Salvation Hall, ang dalawa ay nakakuha ng isang pulong kay Elder Yu. Ang Elder Yu na ito ay mukhang nasa katanghaliang gulang at nakadamit tulad ng isang doktor, ngunit kumpara sa puting nakasuot na doktor ng Universal Salvation Hall, siya ay mukhang mas angkop sa propesyon. Si Elder Yu ay isang rank 6 True God na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Ancient God, ngunit ang hakbang na ito ay kasing hirap gawin ng pag-akyat sa langit. Senior Yu, isa akong disipulo ng Spirit Grass Gate. Voluntaryo ni Han Ninger. Ikaw. Ang walang pakialam na mga mata ni Elder Yu ay agad na nagsimulang suriin si Han Ninger. Siya ay orihinal na naniniwala na ang Spirit Grass Gate ay alam na siya ay gumagawa ng mabuti sa panig na ito at nagpadala ng ilang mga disipulo para sa kanya upang suportahan. Hindi niya inaasahan na magpapadala sa kanya ng ganoong kagandahan ang Spirit Grass Gate. Bukod dito, si Han Ninger ay may kakaibang kalikasan na naging perpekto para sa paglilinang ng medicine daw. Natagpuan ni Elder Yu ang kanyang sarili na medyo nabighani ni Han Ninger. Ang ganda ng babaeng ito, at kakaiba ang pangangatawan. Malaki ang potensyal niya at maaari kong maging kasosyo sa paglilinang. Nagsimulang magplano si Elder Yu ng mga bagay-bagay. Bago ito, si Elder Yu ay nagpaplano na maghanap ng kapareha upang linangin ang isang lihim na dual cultivation method na tutulong sa kanya sa pagiging isang Ancient God. Ang Han Ninger na ito na inihatid sa kanyang pintuan ay parehong napakaganda at ganap na angkop para sa paglinang ng pamamaraang ito. Senior Yu, isa rin akong inapo ng Eye of Life. Bahagyang inactivate ni Han Ninger ang kanyang Eye of Life at pagkatapos ay nagpahayag. Si Elder Yu, na maingat pa ring sinusuri si Han Ninger, ay agad na nanigas, ang kanyang katawan ay nanigas habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na berdeng mga mata ni Han Ninger. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti si Elder Yu sa masayang sorpresa. Mabuti. Sa wakas ay nagawang sabihin ni Elder Yu. Nakita niyang imposibleng maalis ang kanyang mga mata mula kay Han Ninger. Ang Eye of Life, hahaha. Ang Life Origin Sect ay tiyak na magbibigay ng mataas na katayuan sa iyo. Masayang tumawa si Elder Yu. Pagkatapos, tinalakay ni Han Ninger ang usapin ng Spirit Grass Gate kay Elder Yu. Sa puso ni Han Ninger, si Elder Yu ay miyembro pa rin ng Spirit Grass Gate, kaya itinuring niya ito bilang isang respetadong senior at ibinunyag ang lahat ng mga sakuna na kinaharap ng Spirit Grass Gate. Relax. Pagbabayaran ko ang Yellow Dragon Pavilion. Si Elder Yu ay nanumpa kay Han Ninger. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-chat, sa wakas ay ibinaling ni Elder Yu ang kanyang mga mata kay Zhao Feng. Si Young Master Zhao ang ligtas na naghatid sa akin sa Ziling Zone. Nagmamadaling ipinakilala siya ni Han Ninger. Ang aking lubos na pasasalamat sa batang ito para sa kanyang tulong. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, mangyaring sabihin ang mga ito.
Ang Yu na ito ay sasang-ayon sa lahat ng nasa kanyang kapangyarihan. Sinuri ni Elder Yu si Zhao Fang habang magalang siyang nagsasalita. Natural niyang masasabi na may kakaiba kay Zhao Fang. Kung tutuusin, paano kaya ay escort ng isang quasi-god si Han Ninger sa Ziling Zone kung hindi man? At nakikita rin niya na mukhang interesado si Han Ninger sa batang ito na may gininto ang buhok. Narinig na ba ni Senior ang tungkol kay Zhao Yufei ng spiritual race? Diretso sa punto si Zhao Fang. Ang Elder Yu na ito ay isang elder ng isang Pick 4-star faction pati na rin ang isang doktor. Sigurado siyang magkakaroon siya ng napakalawak na network ng mga kontak at maaaring makatulong kay Zhao Fang. Kilala mo siya. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Elder Yu habang tinitigan niya si Zhao Fang ng may pagdududa. Ang isipan ni Zhao Fang ay nakatanggap ng pagkalanta. Mula sa ekspresyon ng mukha ni Elder Yu, alam niya na si Zhao Yufei ay tunay na kasama ng pangkat ng spiritual race ng Ziling Zone. King of Gods, Kabanata 1241. Pagpasok sa spiritual race. Kilala mo siya. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Elder Yu habang tinitigan niya si Zhao Fang ng may pagdududa. Ang spiritual race ay isa sa 4 na 5 star na paksayon ng Ziling Zone, at alam niya ang lahat ng mga kababalaghan na lubos na pinahahalagahan ng paksayon na ito. Sa kanila, si Zhao Yufei ng spiritual race ay napakahusay. Siya ay nasa ilalim lamang ng isa at nakatayo sa itaas ng 10,000, at ang spiritual race ay naglagay ng pag-asa sa kanya. Imposible. Hindi maaaring makilala ng batang ito si Zhao Yufei. Sa isip na tinanggihan ni Elder Yu ang ideyang ito. Si Zhao Fang ay nagmula sa gulong zone, at mayroon siyang katamtamang bloodline. Imposibleng magkaroon ng relasyon kay Zhao Yufei ng Ziling Zone. Mas may pananagutan si Elder Yu na maniwala na si Zhao Fang ay isa sa mga hinahangaan ni Zhao Yufei. Ginawa niya itong diyosa ng kanyang mga pangarap at gusto lang siyang makita. Zhao Yufei. Spiritual race. Mahinang ungol ni Han Ninger sa gulat. Sa wakas ay nalaman niya kung sino ang taong gustong hanapin ni Zhao Fang, at ang taong ito ay talagang bahagi ng 5-star spiritual race. Hindi nakapagtataka na labis na nag-aalala si Zhao Fang sa kanya kaya't tatawid siya ng napakalawak na distansya upang makilala siya. May paraan ba para makita ko siya o makipag-ugnayan sa kanya? Tanong ni Zhao Fang. Ipinagpalagay ni Zhao Fang na ang Elder Yu na ito ay hindi makakatulong sa kanya. Si Zhao Fang ay labis na nababalisa sa kanyang mga tanong dahil, sa sandaling sinabi ni Elder Yu na wala siyang magagawa, maaaring umalis kaagad si Zhao Fang upang maghanap ng iba pang mga pamamaraan. Ito. Nakasimangot si Elder Yu habang tumahimik siya. Ang spiritual race ay isang 5-star na paksayon, at ang Life Origin Sect ay isa sa mga subordinate na paksayon nito. Gayunpaman, isa lamang siyang ordinaryong elder ng Life Origin Sect. Talagang wala siyang paraan para tulungan si Zhao Fang na makilala ang isang kababalaghan ng spiritual race tulad ni Zhao Yufei. Kung hindi ko tutulungan ang batang ito, siguradong mananatili siya. Nag-isip si Elder Yu. Malinaw na interesado si Han Ninger kay Zhao Fang. Kung mananatili si Zhao Fang, malamang na maging mag-asawa ang dalawa. Kung tutuusin, magkasamang bumiyahe ang dalawa sa Ziling Zone at naranasan ang maraming bagay ng magkasama. Bukod dito, si Han Ninger ay may Eye of Life at perpekto sa hitsura at pagkatao. Senior Yu, mangyaring tulungan siya. Mahinang bulong ni Han Ninger. Maaari kong gamitin ang aking mga koneksyon para maisama ka sa spiritual race, ngunit magiging isang manggagawa ka lang. Sa wakas ay sinabi ni Elder Yu pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisip. Sa isang paksayon, ang mga worker disciple ay mga handyman at karaniwang hindi magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa sinumang mahahalagang individual. Sa itaas ng worker disciple ay ang periphery disciple. Sa sandaling ang isa ay naging isang periphery disciple, sila ay tunay na itinuturing na bahagi ng pangkat ng spiritual race at protektado ng spiritual race. Ngunit ang spiritual race ay isang 5-star na paksayon, kaya't kahit na ang isang taong may koneksyon ni Elder Yu ay hindi maaaring gumawa ng isang taong hindi malabo ang pinagmulan na maging isang periphery disciple ng spiritual race. Brat, nakikita ko na ikaw ay napakalakas at may talino. Kahit na ikaw ay isang worker disciple, tiwala ako na, kung gagawin mo ng maayos ang trabaho,
hindi magtatagal na ma-promote ka bilang periphery disciple. Alam ni Elder Yu na ang katayuan ng isang worker disciple ay masyadong mababa at nagmamadaling idinagdag. Worker disciple. Kumunot ang noo ni Zhao Feng sa pag-iisip. Bilang isang worker disciple, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala si Zhao Yufei. Gayunpaman, tama si Elder Yu, kung mahusay siyang gumanap bilang isang worker disciple, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang periphery disciple. Kung hindi ka payag, maaari mong piliin na maghintay ng 80 taon. Pagkatapos ng 80 taon, ang spiritual race ay mangangalap ng mga disipulo. Ang isang tao sa iyong mga kakayahan ay dapat na madaling makapasok. Patuloy ni Elder Yu. Kahit na hindi niya ito sabihin, malalaman din ni Zhao Feng. Para sa mga cultivator, ang 80 taon ay hindi masyadong mahaba. Ang ilang mga true god ay gumugol ng ilang siglo sa liblib na paglilinang. Young Master Zhao, bakit hindi ka manatili dito sandali at maghintay ng 80 taon bago pumunta sa spiritual race? Sinimulan ni Han Ninger na hikayatin si Zhao Feng na manatili. Napakababa ng katayuan ng isang worker disciple. Walang paksayon ang mag-aalala kung ang gayong tao ay nabuhay o namatay. Si Zhao Feng ay napakahusay kaya naisip ni Han Ninger na siya ay gumagawa ng mga karaniwang gawain na medyo hindi mabata. Kailangan kong problemayan si Senior Yu. Gusto kong pumunta sa spiritual race. Nagpa siya si Zhao Feng matapos itong pag-isipang mabuti. Si Zhao Feng ay hindi makapaghintay ng 80 taon. Mahihirapan din siyang pumasok sa spiritual race sa pamamagitan ng ibang mga avenue. Agad na lumabo ang tingin ni Han Ninger. Hindi man lang inisip ni Zhao Feng na maging handyman para makapasok sa spiritual race at makita si Zhao Yufei. Sige. Maghintay ka lang ng ilang sandali, at aayusin ko ang iyong paglalakbay sa spiritual race. Nagliwanag sa tuwa si Elder Yu. Sa kanyang pananaw, hinangaan ni Zhao Feng si Zhao Yufei at handang gawin ang lahat para makita siya. Gayunpaman, walang pakialam si Elder Yu tungkol doon. Ang gusto lang niyang gawin ay paalisan si Zhao Feng at kalimutan siya ni Han Ninger. Pagkatapos ayusin ang mga lugar na matutuluyan ni na Zhao Feng at Han Ninger, umalis si Elder Yu. Sa pagpunta sa sarili niyang silid, pumasok si Zhao Feng sa space-time robe para magtanim. Maraming 5 kulay na hugis chestnut na kristal ang lumutang sa harap ni Zhao Feng. Pure 5 elements intent energy ang busog sa paligid ni Zhao Feng para maintindihan niya. Naabot ni Zhao Feng ang level 4 sa 2 sa 5 elemento. Sa sandaling itinaas niya ang iba pang 3 elemento sa level 4, ang kanyang 5 elements divine power ay makakatanggap ng malaking tulong sa kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang oras, nawala ang liwanag ng 5 kulay na kristal at naging ordinaryong kristal. Swish! Kumuha si Zhao Feng ng 3 prutas. Ang mga prutas na ito ay naglalaman ng enerhiya ng intent at maaaring makatulong kay Zhao Feng na mapataas ang kanyang layunin at pinuhin ang kanyang kaluluwa. Ang mga diskarteng nilinang ni Zhao Feng ay naging napakalakas sa kanya sa iba't ibang aspeto, ngunit ang soul intent ni Zhao Feng ay nasa antas pa rin ng rank 3 True God, at nahirapan siyang sumulong pa. Naging dahilan ito upang mahuli ang kapangyarihan ng ilan sa kanyang mga diskarte sa I-Bloodline. Ngunit kapag nakapasok na si Zhao Feng sa antas ng True God, ang kanyang soul intent ay uusad sa lakas ng alinmang ranggo na kanyang maabot. Isang araw, nakipagkita si Zhao Feng kay Han Ninger. Malapit nang umalis si Zhao Feng sa Life Origin Sect para sa spiritual race. Sa lahat ng saya at kalungkutan na naranasan nila sa kanilang paglalakbay sa Xiling Zone, matagal nang nagkaroon ng pagkakaibigan ang dalawa na hindi mailarawan sa mga salita, kaya nalaman ni Zhao Feng ang kanyang sarili na medyo ayaw umalis. Anong klaseng tao siya sa'yo? Sulit ba siya sa lahat ng ginagawa mo para sa kanya? Nagtataka na tanong ni Han Ninger. Nangako ako sa kanya na hahanapin ko siya. Sa wakas ay sumagot si Zhao Feng pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi talaga alam ni Zhao Feng kung paano sasagutin ang unang tanong ni Han Ninger. Sana makilala mo siya agad. Ngumiti si Han Ninger habang binabati siya ng maayos. Tumanggo si Zhao Feng at sinamahan si Han Ninger sa paglalakad sa palibot ng Life Origin Sect. Ang Life Origin Sect ay isang peak 4-star faction ng Xiling Zone, at dahil ang mga doktor ang may hawak ng kapangyarihan sa faction na ito, ang status nito ay mas kakaiba.
Kung hindi dahil sa kanyang pag-aalala kay Zhao Yufei, hindi mag-iisip si Zhao Feng na manatili sa pangkat na ito upang linangin at dahan-daang umasenso. Makalipas ang ilang araw, dumating si Elder Yu upang hanapin si Zhao Feng. Maaari ka nang umalis. Magiliw na ngumiti si Elder Yu. Pagkatapos magpaalam kay Han Ninger, si Zhao Feng ay sinamahan ng isang elder ng Life Origin Sect upang simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa spiritual race. Nang umalis si Zhao Feng sa Life Origin Sect, isang lalaking nakasuot ng Asher ang nakatayo malapit sa Life Origin Sect, ang kanyang mukha ay kulay puting jade at ang kanyang tindig ay maganda at eleganteng. Ang lalaking ito ay ang clone ni Zhao Feng, si Zhao Hui. Binalak ni Zhao Feng na manatili si Zhao Hui sa Life Origin Sect upang linangin ang medicine daw. Naramdaman din ni Zhao Feng na may kakaiba kay Elder Yu. Si Han Ninger ay nagtataglay ng Eye of Life, ngunit ang Life Origin Sect ay nagpakita ng kaunting reaksyon sa pagdating ni Han Ninger. Mula dito, makikita ng isang tao na hindi iniulat ni Elder Yu ang bagay na ito sa kanyang mga superior. Kaya, nagpasya si Zhao Feng na iwan si Zhao Hui dito upang makihalubilo sa Life Origin Sect nang magsimula itong mag-recruit ng mga disipulo. Bilang isa sa 4-5 star na paksayon ng Zilling Zone, kinokontrol ng spiritual race ang 1/4 ng Zilling Zone. Natural na hindi ito matatagpuan sa panlabas na gilid ng Zilling Zone. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay may kasamang elder ng Life Origin Sect, para makapaglakbay siya kasama ang teleportation arrays ng 4.5 star at Peak 4-star factions. Makalipas ang mahigit kalahating taon, dumating si Zhao Feng sa spiritual race. Sinalubong siya ng tanawin ng napakalaking maraming kulay na bundok ng kristal. Ang mga kristal na bundok na ito ay tahanan ng malagang buhay ng halaman at asol na tubig, at ang awit ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak ay pumuno sa hangin. Ito ay isang malakristal na fairyland. Anong kapal ng makamundong Yuan-Chi. Bago pa man siya pumasok sa spiritual race, naramdaman ni Zhao Feng sa kanyang kaliwang mata na ang spiritual race ay napuno ng makapal na Yuan-Chi. Inakala niya na may mataas na kalidad na God Crystal Vein ang nasa ilalim ng teritoryo ng spiritual race. Siyempre, ang lugar na nasa itaas mismo ng God Crystal Vein na ito ay tiyak na isang pangunahing lugar ng spiritual race na tanging ang mga core disciples at upper echelon na miyembro ng spiritual race ang maaaring tamasahin. Matapos dumaan sa serye ng mga tanong, maayos na nakarating si Zhao Feng sa spiritual race. Matapos matanggap ang iba't ibang bagay na dapat taglayin ng isang worker disciple, si Zhao Feng ay naging isang worker disciple ng 5-star na spiritual race. Sa spiritual race, magiging maayos ka hanggat hindi mo sinasaktan ang isang core disciple. Pinayuhan ng elder ng Life Origin Sect si Zhao Feng bago umalis. Kung hindi sinasadyang masaktan ni Zhao Feng ang isang core disciple, ang nagrekomenda sa kanya ay magdaranas ng malaking sakuna. Ang panlabas na gilid ng spiritual race, Celestial River Valley Region. Si Zhao Feng, na nakasuot ng uniforme ng isang worker disciple, ay dumating sa isang malakristal na palasyo. Ako ay isang bagong dating na worker disciple, si Zhao Feng. Attendant Liu, paki-assign sa akin ang isang gawain. Matari na sabi ni Zhao Feng. Bukod sa trabaho, ang mga worker disciple ay maaari lamang magtrabaho. Pumunta sa lugar ng damong espirito sa Hilagang Kanluran at alagaan ang mga halamang espirito ng ika-4 na plot. Makalipas ang mahabang panahon, isang boses ang lumabas mula sa palasyo. Natanggap ni Zhao Feng ang tamang mga tool, kabilang ang isang pangunahing mapa ng panlabas na gilid ng spiritual race. Mabilis na nakarating si Zhao Feng sa pang-4 na kapirasong lupa sa lugar ng damong espirito. Ang mga halamang halaman na itinanam dito ay magagamit ng mga tao sa Mystic Light Realm. Bago ang batang ito. Ang pagdating ni Zhao Feng ay nakatawag pansin sa iba pang mga worker disciples sa lugar ng mga damong espirito. Napakaraming disipulo ang umiling at bumantong hininga habang nakatitig kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, isang lalaking makapal ang kilay ang humakbang papunta kay Zhao Feng mula sa unang spirit herb plot. Hihihi. Lumabas na si Pang Zuo. Sinong nagsabi sa kanya na baguhan siya? At saka, ang mga pamamaraan ni Pang Zuo ay hindi gaanong magaspang. Ang kalapit na mga worker disciple ay nag-uusap sa kanilang sarili habang sila ay nanonood.
Brat, bago ka lang ha. Sa hinaharap, ipapaubaya ko sa iyo ang trabaho ko rito. Umakyat si Pang Zuo kay Zhao Fang. Ang kanyang malaki at matipunong katawan ay dalawang ulo na mas mataas kaysa kay Zhao Fang. Wala bang sasabihin si Attendant Liu kung tutulungan kita? Nagtataka na tanong ni Zhao Fang. Hahaha, ayos lang basta tapos ang gawain. Walang pakialam ang dati niyang pagkatao kung sino ang nakatapos nito. Si Pang Zuo ay time na tumawa habang kumpiyansa niyang tinitigan si Zhao Fang. Oh, kaya okay lang na maghanap ng ibang tao para tapusin ang mga gawain ko. Tumanggaw si Zhao Fang. Iniiwan ko sa iyo ang planong ito. Asikasuhin mo ito para sa akin. Sa mga salitang ito, nagsimulang magtungo si Zhao Fang sa malapit na kubo. Ang kabong ito ang tinutuluyan ng mga worker disciple. Brat, anong sinabi mo kanina? Namula ang mukha ni Pang Zuo sa galit habang tumatahol siya. Nagsimulang maglabas ng walang awa na aura ang kanyang katawan. Ang mga bagong dating ay talagang mga bagong dating. Hindi nila alam kung gaano kataas ang langit. Kailangan niyang turuan siyang magpasakop. Tapos na. Ang bagong dating na ito ay walang ideya kung gaano kalakas si Pang Zuo at nang ahas na makipagtalo sa kanya. Hahaha, matututo siyang maging masunurin pagkatapos ng araling ito. Inihanda ng mga kalapit na worker disciple ang kanilang sarili para manood ng magandang palabas. King of Gods, Kabanata 1242. Pagpigil. Brat, anong sinabi mo kanina? Namula ang mukha ni Pang Zuo sa galit habang tumatahol siya. Nagsimulang maglabas ng walang awa na aura ang kanyang katawan. Ang mga bagong dating ay mga bagong dating, kaya hindi nila alam kung gaano kataas ang langit. Kailangan niyang maging magaspang para mapasuko ang taong ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May problema ba sa tenga mo? Biglang lumingon si Zhao Fang at curious na nagtanong. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagtawa ng mga periphery disciple ng manggagawa at tahimik na napabuntong hininga dahil sa kamangmangan ni Zhao Fang. Si Pang Zuo ay isa sa pinakamalakas na worker disciple sa lugar na ito ng mga halamang damo ng espiritu. Ang kanyang paglilinang ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit, inikat ni Pang Zuo ang kanyang Mystic Light Sacred Power at sinugod si Zhao Fang. Lumilitaw na ang napakalaking katawan ni Pang Zuo ay magpapalipad kay Zhao Fang. Narinig na ng mga worker disciple ang sigaw ni Zhao Fang at ang kanyang mukha ay nabasag sa matinding sakit. Ngunit nang marating ni Pang Zuo si Zhao Fang, kakaiba siyang tumigil, at lahat ng kanyang kapangyarihan ay naubos. Ano ang nangyayari? Bakit tumigil si Pang Zuo? Nagulat ang mga kalapit na worker disciple. Ngunit si Pang Zuo lamang ang nakakaalam ng nangyari. Hindi naman sa gusto niyang huminto, pero hindi siya makagalaw. Sa harap ni Zhao Fang, ang kanyang dugo at sacred power ay nagyelo, at maging ang kanyang kaluluwa ay nabuklod. Siya ay walang kapangyarihan. Ang mas ikinatakot niya ay tila walang ginawa si Zhao Fang. Nakatingin lang ito sa kanya na may malabong ngiti sa labi. Paano ito nangyari? Saang antas ng paglilinang ang taong ito? Napaungol si Pang Zuo. Bigla niyang napagtanto na hindi siya makapagsalita ng walang pahintulot ni Zhao Fang. Si Pang Zuo ay mas natakot ngayon, at tumingin siya kay Zhao Fang nang may takot at kaba. Iiwan ko lahat ng misyon ko para matapos mo. Narinig mo naman ako sa pagkakataong ito, di ba? Dahan daw ang nagsalita si Zhao Fang bago tumalikod at pumasok sa kahoy na kubo. Pagkaalis ni Zhao Fang, naramdaman ni Pang Zuo na naibsan siya sa isang malaking pasanin, at mahina siyang bumagsak sa lupa. Ano ang nangyayari? Hindi siya inatake ni Pang Zuo. Mukhang napakalakas ng bagong dating na ito. Ang ilan sa mga worker disciple ay medyo nabigla at nalilito kung bakit walang nagawa si Pang Zuo, ngunit ang mga may matalas na tingin ay nakikita na si Zhao Fang ay hindi karaniwan. Napagpasyahan nila na, sa hinaharap, talagang hindi nila maaaring saktan si Zhao Fang. Gaano man kahusay gumanap ang isang worker disciple, kailangan pa rin nilang maghintay ng ilang oras upang maging isang periphery disciple. Kaya, hindi masyadong nagmamadali si Zhao Fang. Pagpasok sa kanyang silid, nagsimula siyang magtanim. Gaya ng kanyang normal na ugali, nilinang ni Zhao Fang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body.
Pagkatapos noon, nagsimula siyang magsaliksik ng mga diskarte sa Spacetime Eye Bloodline na Spacetime Seal at Spatial Lock Eye. Matagal nang sinimulan ni Zhao Feng na maunawaan ang Spatial Lock Eye, ngunit dahil hindi pa niya ito binigyang diin, hindi pa niya ganap na naipakita ang kapangyarihan nito. Para sa Spacetime Seal, isa itong divine level high-class eye bloodline technique, at hindi alam ni Zhao Feng kung saan magsisimula sa paglilinang nito. Habang naiintindihan ang dalawang eye bloodline technique na ito, sinimulan din ni Zhao Feng na maunawaan ang spacetime intent. Matagal nang naabot ni Zhao Feng ang level 4 sa space intent, ngunit ang mas malalim na time intent ay nasa level 1 pa rin at ilang paraan pa rin mula sa pag-abot sa level 2. Makalipas ang isang buwan, lumabas si Zhao Feng sa kanyang kubo. Ito. Nagawa ko na ang utos mo at inalagaan ng husto ang plot na ito. Nagmamadaling lumapit si Pang Zuo kay Zhao Feng at magalang na sinabi. Ang mga kalapit na worker-disciple ay natulala sa tanawing ito. Hindi nila akalain na gagawin talaga ni Pang Zuo ang sinabi ni Zhao Feng at aalagaan itong mabuti ng spirit herb plot. Higit pa rito, nang lumabas si Zhao Feng, kumilo si Pang Zuo na parang isang masunuring kapatid na nag-uulat ng sitwasyon sa kanyang nakatatandang kapatid. Hindi masama. Sa simpleng mga salitang ito, umalis si Zhao Feng. Kailangang iulat ng mga worker-disciple ang estado ng kanilang mga tungkulin sa kanilang supervisor bawat buwan at tatanggap ng gantimpala batay sa antas ng pagkumpleto. Manam, hindi masama. Ang attendant na si Liu sa loob ng malakristal na palasyo ay kumuha ng ilang mga gantimpala at ibinigay ito kay Zhao Feng. Alam niya ang sitwasyon ng lugar ng damong espirito tulad ng likod ng kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, mas maingat na siniyasat ni Attendant Liu si Zhao Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na hindi niya makita si Zhao Feng. Attendant Liu, gusto ko ng kaunti pang trabaho. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Kinuha ni Zhao Feng ang 4 na gawain mula kay Attendant Liu. Sa pagbabalik sa lugar ng Spirit Herb, ibinigay ni Zhao Feng ang kanyang mga reward kay Pang Zuo. Ang mga reward na ito ay binubuo ng cultivation resources at yuan crystals na kapakipakinabang sa mga nasa Mystic Light Realm. Sila ay walang iba kundi mga basura kay Zhao Feng, at ang paglalagay sa kanila sa kanyang interspatial dimension ay kukuha lang ng espasyo. Pagkatapos ay pumunta si Zhao Feng sa mga lugar kung saan naroon ang 4 pa niyang gawain. Si Zhao Feng ay random na makakahanap ng isang worker-disciple sa lugar at pagkatapos ay magpapakawala ng kaunting pressure upang paikop ang disipulo at handang magtrabaho para sa kanya. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Zhao Feng sa kanyang kubo at nagsimulang magtanim. Walang ideya si Zhao Feng na ang kanyang pag-uugali ay nagdulot ng galit sa publiko ng lahat ng mga worker-disciple sa mga kalapit na lugar. Palihim, ang mga worker-disciple na ito ay nagtipon at nagpaplanong harapin si Zhao Feng. Sa kanilang pananaw, masyadong malupit ang pagkilos ni Zhao Feng para sa isang bagong worker-disciple. Habang palihim nilang pinag-uusapan ang bagay na ito, isang sigaw ng alarma ang nagmula sa labas. Bumalik na si Shi Weinan. Hindi nagtagal ay pumasok ang isang lalaking may magandang katawan na may gwapong mukha at malamig na mga mata. Agad na tumigil sa pagsasalita ang mga worker-disciple, nabaluktot ang kanilang mga mukha sa gulat. Ang Shi Weinan na ito ang numero 1 worker-disciple nitong Celestial River Valley region. Ang kanyang paglilinang ay nasa antas ng demigod. Sinabi na siya ay dumating sa spiritual race bilang isang worker-disciple upang sa kalaunan ay maging isang periphery disciple sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pagganap. Kanina pa, umalis siya kasama ang isang periphery disciple para tapusin ang isang misyon sa labas. Kababalik pa lang niya, kaya malamang naaalis na siya sa hanay ng mga worker disciple at maging isang periphery disciple ng spiritual race. Big Brother Shi, nakabalik ka na sa wakas. May isang bagong worker disciple na napakalabis na kumilos. Si Pang Zuo ay agad na humakbang, pinaganda ang mga pangyayari bago ipaliwanag kung ano ang ginawa ni Zhao Feng. Wala bang pakialam sa akin ang taong ito? Nakatutok ang mga mata ni Shi Weinan, at bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid. Nang makita na si Shi Weinan ay nagpa siya na kumilos, ang iba pang mga worker-disciple ay nasa sabik. Araw-araw, may nagbabantay sa kwarto ni Zhao Feng. Hanggat lumabas siya,
Ang iba ay ipaalam kaagad. Gayunpaman, walang ibang iniisip si Zhao Feng kundi ibigay ang kanyang natapos na mga takdang aralin pagkatapos ng isang buwan para makakuha siya ng mas maraming gawain. Bilang resulta, ginugol ni Zhao Feng ang buong buwang ito sa paglilinang. Makalipas ang isang buwan, ilang dosenang mga worker-disciple ang nagtipon sa harap ng kubo ni Zhao Feng. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Shi Weinan. Ang mga worker-disciple sa paligid niya ay pawang mga namumukod tanging mga worker-disciple mula sa nakapaligid na lugar. Kasama nila si Pang Zuo. Isang buwan na. Hindi pa rin ba lumalabas ang batang ito? Baka alam niya na gusto namin siyang harapin at sinadya niyang magtago. Sa likuran, nag-uusap ang ilang mga worker-disciple na nanood ng palabas. Zhao Feng, bilisan mo at lumabas ka. Ang mga worker-disciple ay kailangang mag-ulat sa kanilang mga misyon kay Attendant Liu buwan-buwan. Biglang sumigaw si Shi Weinan. Ang boses na ito ay napuno ng isang mabigat na soul power. Ang kubo ni Zhao Feng ay agad na nagsimulang langit-ngit. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng kubo. Ito si Zhao Feng. Tinitigan ni Shi Weinan si Zhao Feng na may malamig na mga mata, isang malamig na pagngisi sa kanyang mga labi. Sa pagtataka ng iba, humakbang si Zhao Feng patungo kay Shi Weinan na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang napansin si Shi Weinan sa simula, ngunit habang papalapit si Zhao Feng, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa oras na dumating si Zhao Feng sa kanyang harapan, ang kanyang buong katawan ay selyado na. Hindi siya makagalaw o makapagsalita. Ang mga worker-disciple sa likod ni Shi Weinan ay nasa parehong sitwasyon. Ang lahat ng mga ito ay mga estatwa ng bato na may pinakanamangha at nagtatakang mga mata. Si Pang Zuo ay nasa kakilakilabot na kalagayan ng pag-iisip. Naisip niya na, kasama ang lahat ng mga taong ito, kabilang si Shi Weinan, magagawa nilang harapin si Zhao Feng. Ngunit ang resulta ay pareho. Sa harap ni Zhao Feng, lahat sila ay nawalan ng kontrol sa kanilang mga katawan. Paano ito nangyari? Si Shi Weinan ay talagang natulala. Nagpumiglas siya sa lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit napagtanto niyang walang saysay ang lahat. Kung may susunod pa, papatayin ko kayong lahat. Tinitigan ni Zhao Feng ang mga tao habang malamig niyang iniluwa ang mga salitang ito. Ang kanyang tono ay magaan, ngunit ang kanyang mga salita ay mga drill ng yelo na tumatagos sa puso ng lahat. Ayaw ni Zhao Feng na masyadong ilantad ang kanyang sarili. Ngunit kung hindi niya bibigyan ng malupit na aral ang mga taong ito, babalik pa rin sila para guluhin siya. Kaya, kailangan ni Zhao Feng na lubusan silang takutin. Pagkatapos ay umalis si Zhao Feng upang mag-ulat kay Attendant Liu. Napakalakas ng Zhao Feng na ito. Kung ganito siya kalakas, bakit siya isang worker-disciple? Nang mawala si Zhao Feng, ang lahat ay bumagsak sa lupa at nagsimulang bulungan sa isa't isa. Nang dumating si Zhao Feng sa palasyo ni Attendant Liu sa pagkakataong ito, nakatayo na sa labas si Attendant Liu na parang hinihintay siya. Dapat kang maging isang makapangyarihang quasi-god. Bakit mo gustong maging worker-disciple para sa spiritual race? Tanong ni Attendant Liu na may malungkot na ekspresyon. Gusto kong pumasok sa spiritual race, at magagawa ko lang iyon sa pagiging isang worker-disciple. Prangkang sabi ni Zhao Feng. Ayaw pa niyang masaktan ang Attendant Liu na ito, dahil kailangan ang rekomendasyon ng lalaking ito para maging isang periphery disciple siya. Kung mananatiling maganda ang iyong performance, maaari kang maging isang periphery disciple sa wala pang kalahating taon. Bahagyang tumango si Attendant Liu, bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang gayong mahuhusay na quasi-god ay handang maging isang worker-disciple para sa kapakanan ng pagiging isang periphery disciple ng spiritual race. Bilang isang miyembro ng spiritual race, si Attendant Liu ay puno ng pagmamalaki. Gusto ko ring tanungin si Attendant Liu tungkol sa isang partikular na tao. Sabi ni Zhao Feng. Oh, nanlamig ang ekspresyon ng Attendant Liu. Tila ito ang tunay na layunin ni Zhao Feng. Gusto kong malaman ang tungkol kay Zhao Yufei ng spiritual race. Direktang sabi ni Zhao Feng. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, tila may naisip si Attendant Liu at napasigaw siya sa pagtawa. Hindi ka naparito upang maging isang worker-disciple para sa spiritual race dahil kay Zhao Yufei, tama ba?
Nakangiting tanong ni Attendant Leo. Sa mga kababaihan ng spiritual race, si Zhao Yufei ay numero 1 sa parehong hitsura at talento. Siya ang diyosa na naninirahan sa puso ng lahat ng mga worker disciple at mga periphery disciple, at mayroon siyang hindi mabilang na mga manliligaw sa Ziling Zone. Sa sandaling ito, kinuha ni Attendant Liu si Zhao Feng bilang isa sa mga tagahanga ni Zhao Yufei, marahil ay isa pa sa mga humahanap sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, medyo hinangaan pa rin ni Attendant Liu si Zhao Feng dahil hindi man lang niya inisip na maging worker disciple para lang mapalapit kay Zhao Yufei. Sa palagay ko masasabi mo iyan. Malabong sagot ni Zhao Feng. Ngumiti si Attendant Liu at ipinahiwatig na naiintindihan niya. Sino nga ba ang hindi magugustuhan ang kagandahang tulad ni Zhao Yufei? At bukod pa, ang mga kabataang tulad ni Zhao Feng ay napakapusok na kaya nila ang anumang bagay. Pagkatapos, sinabi ni Attendant Liu kay Zhao Feng ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Zhao Yufei. Si Zhao Feng ay time na nakinig at sa wakas ay nakakuha ng kaunting pag-unawa sa mga kalagayan ni Zhao Yufei sa spiritual race. Pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, umalis si Zhao Feng. Hindi ko akalain na si Zhao Yufei ay magkakaroon ng ganoon kataas na katayuan sa spiritual race. Tumawa si Zhao Feng. Lumilitaw na labis niyang minamaliit ang pambihira ng bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei. Ang pangkat ng spiritual race ay may malawak na populasyon, ngunit ang mga miyembro ng aktwal na spiritual race ay napakabihira. 79% ng populasyon ng spiritual race ay binubuo ng mga miyembrong na-recruit mula sa labas at mga subordinate na paksayon. Nang handa nang bumalik si Zhao Feng sa kanyang kubo, biglang napansin ng kanyang god spiritual ay ang isang pahiwatig ng enerhiya ng bloodline. Ang lakas ng bloodline ng spiritual race. Na may nabigla na ekspresyon sa kanyang mukha, nagsimulang lumipad si Zhao Feng patungo sa direksyon ng enerhiyang iyon.